Sa ating ebanghelyo, tinanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang pagkatao, tungkol sa kanyang identity. Subalit, kung napapansin ninyo, sa kanyang unang tanong, ay tinanong lamang niya ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa pagkakilala ng mga tao sa kanya. Tinanong niya ang kanyang mga alagad kung ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa kanya. At oo, madaling sagutin ito ng mga alagad dahil sasabihin lang naman nila sa Panginoong Hesus kung ano ang naririnig nila sa mga tao tungkol sa Panginoong Hesus. At kahit mali ang sagot, hindi sila masisisi, hindi sila mablame. Dahil ang sagot ay hindi galing sa kanila, kundi galing sa mga tao. Safe sila doon. Sabi ng Panginoon, sino raw ako ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. At may nagsasabi pa na si Jeremias kayo, na ikaw ay si Elias o isa sa mga propeta. Ang tanong, tama po ba ito? Tama ba ang pagkakilala ng mga tao sa Panginoong Hesus na siya ay si Juan Bautista, na siya ay si Elias, na siya ay si Jeremias? Tama ba? Ha? Ay nagsabi, oo, Padre. Ate ba? Hindi. Actually, sino ba ito sila si Juan Bautista, Elias, Jeremias? Sila ay mga propeta. Pero hindi mo masabi na si Jesus ay si Elias, ng Panginoong Hesus ay si Jeremias o si Juan Bautista. Si Jeremias at si Elias matagal nang patay. Ibig bang sabihin, nag-reincarnate sila? At siya ngayon ay siyang ang Panginoong Hesus? Hindi. Si Juan Bautista recently namatay doon, namatay. Pagkatapos nag-reincarnate siya sa katauhan ng Panginoong Hesus? Hindi. Jesus has His own identity. May sarili siyang identidad. Hindi siya si Juan Bautista, hindi siya si Elias, hindi siya si Jeremias. Pangalawa, hindi natin masabi na siya ay isa sa mga propeta. No, because Jesus is not a prophet. He is more than a prophet because Jesus is the Son of God. And being the Son of God, that means He is God. Ang Panginoong Hesus hindi propeta, siya ay higit pa sa propeta dahil siya ay Diyos. Kaya mali ang pagkakilala ng mga tao sa Kanya. Ngayon pa man, hindi naman sinabi ng Panginoon, mali ang sagot. Hindi. Ang sunod niyang tanong, sabi niya, okay, yon ang pagkakilala ng mga tao sa akin. Ngayon, kayo na mga alagad ko ang tatanungin ko, sino ba ako para sa inyo? Iyon ang malaking hamon. At doon ang mga alagad napatikom, napatulala sila at walang masagot. Hanggang sa nagsalita si Simon Pedro sa pangalan ng grupo, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi sinabi ni San Pedro, ikaw ay isang propeta. Hindi. Sinabi niya, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang tanong, ano po bang ibig sabihin ng Kristo? Jesus Christ, Heso Kristo. Palagi natin sinasambit, Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Ang salitang Kristo, isang salitang Griego na ang katumbas sa wikang Hebreo ay, Mesiyas. Ang Kristo at salitang Mesiyas isang meaning. Ibig sabihin, the anointed one. Ang pinahiran. Ang pinahiran usually ng langis. Dahil sa kultura ng mga Hudyo,
Kung ikaw ay mahirang bilang hari o bilang pari o bilang propeta, ikaw ay papahira ng langis. Kaya si Jesus, ang anointed one, ang Kristo, ang Mesiyas, ang pinahiran, ang hinirang ng Diyos na siyang magliligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan. Kaya napaka-espesyal na biyaya. Nalaman ni Pedro na si Jesus ay hindi propeta, kundi siya ang Kristo, ang Mesiyas na matagal na nilang hinihintay. Siguro nasabi niya, hindi ikaw propeta, kundi ikaw na ang Kristo, ikaw na ang Mesiyas na matagal namin hinihintay. Dumating na siya at ikaw yon. At ang kagandahan, si Pedro lang nakilala sa kanya dahil ibinunyag yun sa kanya ng Diyos Ama. Kung sa kanyang sariling kakayahan, hindi niya kayang makilala si Jesus. Pero dahil ibinunyag sa kanya, nililiwanagan siya ng Diyos Ama, ang kaharap mo ngayon, siya na ang Mesiyas, ang Kristo na matagal ninyong hinihintay. Yan. Ngayon, habang ito'y aking pinagninilinilayan, naalaala kong aking karanasan nung ako'y seminarista pa. Nag-aaral ako noon ng theology. We had our retreat. And in that retreat, we were asked to meditate on this gospel that we heard today. And while I was meditating, I felt that Jesus addressed His question to me. Inilagay ko ang aking sarili sa ebanghelyo na para ako yung isa sa mga karakter dito. At naramdaman ko na parang ako ang tinatanong ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, Gabi, sino ba ako ayon sa mga sinasabi ng mga tao sa akin? At ako naman, mabilis ang pagkasagot ko. Sabi ng iba, ikaw raw ang anak ng Diyos, the second person of the Holy Trinity. Ang iba naman, sabi nila na ikaw raw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. At mayroon ding nagsasabi na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na naging tao, na ikaw raw ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng lahat. At sumagot ang Panginoong Hesus, magaling. Tama ang mga sagot na yan. Pero tandaan mo na ang mga sagot na ito, ang lahat ng ito, ay mga titles na binigay ng mga tao sa akin. Ngayon, ay gusto kong malaman ang iyong side. Gusto kong marinig ang impression mo sa akin. Kung ano ang pagkakilala mo sa akin. Para sa iyo, Gabi, sino ba si Jesus? In your own words, sino ba ako para sa iyo? Alam nyo, nung narinig ko ang tanong na iyon, para ako nagkaroon ng mental block. Napatulala ako at ang aking bibig ay hindi makapagbigkas kahit isang salita man lamang. My mind was empty and I could not think of any word, of any answer for that question. And I was really ashamed because of that. Napahiya ko ng gusto hanggang sa tumulo ang aking luha. Napaiyak ako dahil wala akong maisagot. Oo, kilala ko siya. Pero yung i-describe ko kung sino siya para sa akin, wala akong ideya. Kaya umiyak ako ng gusto. My heart was filled with sorrow because I thought I came to know Jesus only in books. Na nakilala ko siya dahil sa mga sinasabi sa akin ng aking mga magulang at ng aking mga kamag-anak. Na nagkaroon ako ng ideya kung sino siya dahil sa sinabi ng mga
ng ibang tao at ng aking catechism classes. But in my own words, I cannot describe who Jesus is to me. Wala akong maisagot kung sino siya para sa akin. Ano bang sasabihin ko? Sabihin ko, ikaw ang aming tagapagligtas. Tama, pero nandyan yan sa Biblia. Sino ba pa si Jesus para sa akin? Wala akong masagot. Kaya ang ginawa ko, binalikan ko ang aking nakaraan, binalikan ko ang aking mga karanasan sa buhay, and there I found out that there is someone who always accompanied me in my life's journey, especially in times of crisis, in times of trials and difficulties. At siya po ang Panginoong Hesus na palaging nagpoprotekta sa akin sa lahat ng kapahamakan. Siya ang Panginoong Hesus na hindi niya inalis ang aking mga problema at mga pagsubok sa buhay, subalit nandyan siya palagi upang ako'y kanyang tulungan at alalayan sa pagpasan ng mga ito. Na kung hindi niya ako palaging tinutulungan, hindi ko alam kung nasaan na kaya ako ngayon. Na kung hindi niya ako sinasamahan palagi, hindi ko malaman kung ano na kaya ang kalagayan ng aking buhay ngayon. So doon, nung binalikan ko ang nakaraan, doon ko nalaman na ang Panginoong Hesus ay kasama ko pala palagi sa aking paglalakbay dito sa lupa. Hindi isa estranyo na Diyos, kundi Diyos na personal na darama ko sa aking buhay. Kaya mga kapatid, bilang mga disipulos, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, dapat din nating tanungin ang ating mga sarili kung sino ba talaga siya para sa atin. Kung ano ang papel niya sa ating buhay. Yes, we cannot just repeat what others have said about Him, kundi dapat natin siyang ilarawan. Dapat tayong magkaroon ng sariling image sa Kanya, batay sa ating mga karanasan sa Kanya sa ating buhay. Actually, Jesus is not an imaginary figure. Hindi siya nakalutang lang sa hangin. Hindi siya Diyos na nakaupo lamang sa Kanyang trono sa kaharian ng langit, kundi Diyos na palagi nating kasakasama sa ating paglalakbay. If only we can identify our image of Him, then magiging mas malalim ang ating ugnayan sa Kanya. At siya ay magiging isang personal na Diyos para sa atin. Hindi Diyos na malayo, kundi Diyos na napakalapit sa ating buhay. Diyos na nakilala natin hindi lamang sa mga libro, hindi lamang sa mga catechism classes o sa ibang mga tao, kundi Diyos na nakilala natin, nadarama natin, at nararanasan natin palagi sa pang-araw-araw na takbo ng ating buhay.